Hi and hello there, Scorpio! Welcome new subscribers, returning Istambayers. Thank you so much sa inyong walang sawang love and support for me. My name is Yan. At yun nga na Scorpio, bago natin simulan ang inyong love reading for March 2026, batiin muna natin everybody. Hi and hello there everyone. At yun nga nala tayong gender dito by lalaki LGBT. And of course, pwede rin i-switch ang mga roles dahil possible magkapalit dahil general reading ito. At the end of the day, lahat ay may free will na free mong gamitin anytime, where? So, Scorpio, na kung di pa alam, ang papunta other channel, link down below sa ating description box. Araw-araw, nag-upload din tayo ng collective readings for all signs there, no? Just take only what resonates. Maraming salamat, Archangel Michael, Angel Guides. Can we get messages right in here about love life ni Scorpio for March 2026? Scorpio's love life for March 2026. Cross-watchers ni Scorpio or may Scorpio placements sa natal/birth chart, welcome din kayo. Just take only what resonates here. Scorpio. Okay. So, Scorpio, you do have here the energies of, we have here the Temperance. You also have here the Seven of Candles. You're trying to protect your heart right in here because you do not want to get hurt again. Lady of Coins, Tower, Major Arcanas, Justice. We have right in here Justice, Major Arcana, Eight of Cups. Tatlo na yung Major Arcanas mo, Scorpio. We have here the Lord of Kills, the Lord of Coins, and the Maiden of Candles. Ooh, you've got two people right in here. Options in love. Pero yung isa, yung person na nasaktan yung puso mo. Okay? So, kung sino man tong person na nasaktan ng puso mo who happens here to be your ex, no? Matagal kang merong hindi nakuha dyan sa tao na yan na sagot or communication. Now you will get that communication from that person, but it's up to you if ito ay parang closure na lang or bibigyan mo siya ng chance para makipagkompetensya doon sa kanyang karibal dahil may bagong tao rin ditong lumalabas na makikilala mo. Lord of Coins energy, this person right in here appears to be your true perfect match. Talikuran kayo rito. This person here will be your uh, ride or die. Yan no. So, I do pick up no, na kung sino man tong person na ito. No, this person here is your true partner. The someone na makapagbibigay sa'yo rito ng faithful and unconditional love. At isa pa, maganda yung kaperahan niya rito. No? At nakikita ko rito that this person here ay merong magandang pag-uugali at karakter. Ay, bongga yun ano naman miss yan yung nangyari dun sa ex ko, may nangyari bang pagbabago? Kung curious ka lang malaman, may nangyari pagbabago sa ex mo rito. At nangyari yung pagbabago na yun, simula nang namali siya dun sa pagpili niya. Pwedeng tao yung pinili niya dati over you. Pwede rin naman na pagiging greedy or selfish yung nangyari na yun, no? At yung iba naman dito ay possible na pwede rin na um, na-realize niya lahat ng mga mali na yon, no, nung nagkakagulo na sila. Yan. So, I do pick up na malinaw dito na ang lumalabas, ang taong nakatakda sa'yo ay ang new person at hindi ang ex mo. Kaya binanggit ko ng maaga na baka ito ay foreclosure na lamang sa ex mo. Pero lumalabas din, no, that with the temperance right in here, binibigyan ka rin ni universe ng laya na timbangin kung worth it pa ba na bigyan mo ng chance ang ex mo dito o hindi. Binibigyan ka rito ng free will kung ano yung gagawin mo dyan. Okay? Maiden of Candles right in here ay ang energy rito ng ikaw ito na open ka for love at ikaw ito na excited ka to love again. So I do pick up that whoever it is, no, the new person right in here will make you feel excited to love again. And I do pick up that maybe parang mauunang dumating
yung new person bago yung ex mo. Kasi nakikita ko dito na may gulat factor 'no, 'pag nakita mo yung ex mo dito 'no, kasi parang it's a long time na talaga since nakita mo siya 'no. Parang ikaw ito na alam mo na yun yung face niya pero hindi mo akalain 'no, na parang nagmukha siyang dugyot. Ano I mean, kasi yun yung nakuha ko rito na word 'no, dugyot kind of thing 'no. Kasi parang siguro dati mukha siyang presentable, ngayon parang nagmukha na siya rito 'no, na parang hindi naliligo 'no, parang, punong-puno ng stress yung life niya or whatsoever 'no. Like nagmukha siyang, alam mo yun, puwedeng nagmukha siya ritong mas matanda compared sa kanyang age dito. Kasi yung iba, yung ex niyo halos hindi naman nagkakala yung edad niyo na taong ito, pero nakikita ko talaga siyang magbabalik dito. Dami niya kasing pinagdaanan dito, eh. Parang ano lang 'yan, eh, everyday 'di ba? Kapagka sumasakay ka na, nagco-commute ka 'di ba, pawisan ka 'no, para kang mandirigma. Eh, siya parang kahit nakaligo na 'no, mukha pa rin siyang haggard, gano'n yung energy niya. So, talagang siguro marami ritong mga nangyari sa buhay niya na hindi mo na alam dahil nga matagal na kayong hindi kayo or matagal na kayong separated. At nakikita ko rin dito 'no, that with the Seven of Candles energy, marami rin sa inyo yung parang ba't pa yan bumalik or ba't pa yan sumulpot, okey na ako, masaya na ako dito, ini-entertain ko na 'tong bagong, pag-ibig na ito, new person, new love na ito 'no, at nakikita ko rin excited ka, parang nagpapaganda ka or nagpapagwapo ka 'no, nagpopostura ka para dito sa bagong person at nakikita ko rin dito that you are someone here na gusto niya rito 'no, kahit ano naman maging ayos mo, okey. You are someone here na parang medyo mahiyain pero gusto niya rito yung pagiging straightforward mo at, pagiging open mo sa mga bagay. So, nakikita ko rin dito that with the Eight of Cups right in here, this person here 'pag nalaman niya ang iyong past, ipapangako niya sa'yo rito na hindi niya rito gagawin kung ano man ang ginawa ritong pag-aabandona or pag-iwan rito sa inyo ng inyong ex-lover 'no, at nakikita ko rito na kakaloka nga, eh, meron pa ritong lumabas na sitwasyon na puwedeng sila ay magkatapat 'no, like makikita nila ang isa't isa sa mata at maaaring magkaroon rito 'no ng komosyon sa paningin, sa paningin lang naman. Bakit? Kasi nakikita ko na mahinahon itong new person. Hindi siya yung tipong, patola 'no, hindi siya rito yung tipong gulo 'no. So, parang may energy siya rito 'no na puwede niya ritong paslangin sa tingin ang ex mo, pero hindi niya yan talaga, jojombagin or what 'no, sa tingin lang. Kasi this person here holds a lot of, calmness at kaya niya ritong i-hold ang kanyang temper 'no. Pero regardless sa gano'n, hindi pa rin makakaligtas rito ang iyong ex-lover kasi kakausapin siya rito 'no, na wag na siyang magpakita ulit. Kasi it might hurt you. Okey, kasi baka ang ibig niyang sabihin dun, kapag nakikita ang pagmumukha nito, baka bumalik lang ang mga hindi magaganda or syonget na mga ala-ala, 'yan. So, parang kung meron pa talaga siyang respeto sa'yo, wag na siyang pakita pa, 'yan. So, sino man 'tong energy na 'to nung saklap nun. With the Justice, puwedeng ex-husband mo yun, ex-wife mo, okey. But with the Tower here, pinapakita rin kasi rito na parang talagang talagang yung inyong koneksyon na nawasak or nasira dati hindi na yun maibabalik pa, okey? Parang isang baso lang or vase na nabasag kahit pagdikit-dikitin mo yun 'no, magmumukha lang yun abstract. Kitang-kita pa rin yung mga parang mga glue 'no, so hindi maganda, okey? So maliban diyan, may energy rin dito that with the Seven of Candles energy, maaaring, dumating itong tao na 'to, itong bagong tao na 'to 'no, sa buhay mo 'no, kung kailan busy ka sa trabaho mo or puwedeng hindi lang sa trabaho mo, parang dalawang ginagawa mo. May inaasikaso ka sa personal mong buhay tapos meron kang inaasikaso sa trabaho mo, like busy ka, gano'n. Kung kailan siya susulpot dito. But ngayon, with the Eight of Cups energy 'no, sa kasalukuyan ngayon 'no, ang ex mo
ay nakikita ko rito na posibleng gumagawa na rito ng parang mga hakbang, yung iba naman hindi hakbang, puwedeng, kino-compose na rito yung mga right words to say sa'yo, parang practice gano'n. Pero hindi literal na practice na babanggitin niya kung ano yung binasa niya or sinulat niya, hindi. So, yun ay parang, paghahanda 'no, sa kung ano yung mga dapat niya ritong unahin kasi hindi niya alam kung saan siya magsisimula sa pagpapaliwanag sa'yo, eh. So kung sino man 'tong energy na 'to 'no, baka yun yung kanyang concern. Paano niya sisimulan ang pagpapaliwanag sa'yo na related sa bagay na ginawa niyang kasalanan noon, ayun, 'di ba? So, kung sino man 'tong energy na 'to 'no, pilit niya ritong inaayos ang kanya ritong sarili 'no, pero I'm telling you, wala pa siyang naayos dito sa buhay niya. Kaya kahit may mga pagbabago nangyari rito sa kanyang ugali 'no, nakita natin dito na, meron siya ritong mga problema na hindi niya pa talaga as in, um binibigyan ng pansin, okey? So, may mga gano'n. Meron din do'n na related sa kaperahan, issue sa money or pinansyal, sali na rin 'yun do'n. Kasi mas nagbibigay siya rito ng time or yung focus niya ay nandidito sa may kinalaman sa'yo, 'yan. So, nakita ko rin na may struggle rin sa kaperahan dito kaya kung siya ay nasa malayo, nakita ko rito na nagsimula na siyang mag-ipon ng kanya ritong pamasahe or ng kanya ritong parang pera, sa pagpunta sa'yo. Baka super layo niya talaga or mahal yung flight ticket dito or, yung pamasahe rito ay, kulang pa yung sahod niya, may gano'n. Kasi marami din siya ditong inaasikaso or binabayaran sa lumbas dito. So, maliban diyan may energy rin dito that with the 8 of Cups, possible din talaga rito na yung iba sa kanila ay umabot pa sa punto na yung kulang ay uutangin na lang nila, gano'n. Ma-pride siya kasi, may ano siya rito na parang kung mangungutang siya sa iba, parang hindi yun yung taong malapit sa kanya. Eh, so hindi dahil nililihim niya na kasi susuyuin ka niya ulit or pupunta siya rito sa'yo or iwi-win back ka niya ulit 'no, hindi gano'n. Parang ma-pride lang siya na ayaw niya lang lumapit dun sa tao na, nandiyan lang sa paligid niya 'no. Kung manghihiram siya yung taong parang kilala niya lang pero hindi niya ka-close, gano'n. Okey. So kung ang tanong mo naman, nagsisisi itong tao na 'to sa kanya ritong mga nagawa sa inyo dati, oo, nagsisisi naman siya rito 'no, Scorpio. Kaya nga lang 'no, yung energy niya rito pagdating dito sa kaniyang buhay medyo magulo, magulo pa, hmm. Dito naman sa bagong person na pinapakita bilang true match mo, nakikita ko dito wala kang magiging problema. Okey, kahit sa hinaharap or sa inyong pagsasama wala kang magiging problema. Magpapasalamat ka pa kamo na dumating 'tong tao na 'to, okey, at hindi mo rito binalikan yung ex mo, okey? So, may mga gano'n talaga ano, Scorpio. Pero sa nakikita natin dito, okey, maaaring, itong tao na 'to once na maibigay mo na ang iyo ritong final word 'no, na hindi mo siya tatanggapin, may chance na mag-inom na siya simula sa araw na 'yon. Maaaring hindi araw-araw kasi nga wala siyang pera, pero magsisimula na siyang mag-inom simula sa araw na 'yon. There you go. So, your initials, capital letter O, capital letter L, capital letter N, capital letter T, capital letter R, and capital letter J, no? At may humahabol capital letter K. Ang ibang letters ay maaaring small letters. We have I, D, O, I, D. Yan mga babes, no? Maaaring itong person na to, no, ay kailangan rito ng permission na iswipe ang ID niya bago siya makipagkita sa'yo. It is idiomatically expressing 'no, na hindi siya basta-basta makaka-enter ng life mo especially if it is your ex-lover, okay. And also have here small letter A, small letter L, and last but not least, small letter S. So yes,
Scorpio, thank you so much. Again, I'm your Yana Ani for the girls and Yana Duna for the boys. If interested para sa ating other channel, link niyan nandiyan lang sa description box na really na itouch you might want na i-click yan para mapunta kayo there. Again, sarang hail of in light, honey. And you.